Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kinanta na ni Menard sa mga pulis kung sino ang mastermind ng pekeng pang-hold up. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Nag-uusap si Attorney Spanky at Eira nang biglang dumating si Sabrina, dala ang mga dokumento na kailangan nila kay Attorney Alon. Napansin ni Eira ang pasa sa noo ni Sabrina. Hindi nakapagpigil si Eira na itanong kung bakit nagkapasa si Sabrina. Pinalakas ni Eira ang loob ni Sabrina. Handa raw silang tulungan si Sabrina kung ano man ang pinagdaraanan nito. Basta magsabi lang ito sa kanila. Baka sa mukha ni Eira ang pag-alala sa nangyari kay Sabrina, habang pinipilit nila si Sabrina na aminin kung ano talaga ang nangyari sa pasa niya. Maya-maya, biglang dumating si Attorney Alon, dahilan para maudlot ang pagsasalita ni Sabrina. Wika ni Attorney Alon. Napakatagal daw bumalik ni Sabrina sa opisina niya. Mukhang napachismis pa daw ito kay Attorney Spanky at Eira. Napahinto silang lahat, lalong-lalo na si Sabrina, na natatakot sa maaaring gawin sa kanya ni Attorney Alon. Paalis na sana si Sabrina para iwasan ang anumang anomalya, ngunit pinilit pa rin siya ni Eira na magsabi ng totoo. Tumingin si Sabrina kay Attorney Alon. Tanda kung ilalaglag na ba niya si Attorney Alon sa harap ni Eira. Maya-maya, nagbago ang isip ni Sabrina at umiwas na lang siya sa katanungan nila Eira. Nagpalusot si Sabrina na nadulas lang siya sa CR nila, kaya siya nagkapasa sa noo. Habang naglalakad si Sabrina, hindi nakapagpigil si Attorney Alon na paringgan si Sabrina. Ikinumpara niya ang sitwasyon nila ngayon ni Sabrina sa kaso na nilalapit sa firm nila. Wika ni Attorney Alon, marami daw talaga di umanong mga empleyado na kapag tapos gawin lahat ng employer nila ang pabor para sa kanila ay babalik ta rin na sila at magpapanggap na victim sa lahat ng bagay. Dahil sa narinig ni Sabrina na pinagsasabi ni Attorney Alon sa harap nila Eira, mas lalong tumindi ang galit ni Sabrina para kay Attorney Alon. Samantala, si Attorney Spanky, tila naghihinala na sa lahat ng mga salitang lumalabas sa bibig ni Attorney Alon. Tila malalim ang mga hugot nito, kaya naman hindi niya mapigilan na mapatingin kay Attorney Alon habang nagsasalita ito. Kapansin-pansin din na habang nagsasalita si Attorney Alon, panay ang tingin niya kay Sabrina habang nagsasalita, na nagbigay ng mas malaking pagdududa para kay Attorney Spanky na may kakaiba na namamagitan kay Attorney Alon at Sabrina. Samantala, nawawalan naman ng pag-asa ang bagong kliyente ni Lilet na ipaglaban kung ano ang nararapat para sa kanya. Ngunit nakaalalay si Attorney Abalos at Lilet para sa kanya. Kaya kahit natatakot siya sa mga posibilidad na mangyayari, nagdesisyon siya na ipaglaban pa rin niya kung ano ang nararapat para sa kanya. Lalo pa at hindi siya pababayaan ni Lilet at Attorney Abalos sa laban na tatahakin niya. Sa kabilang banda, dahil sa insidente sa mall na naiwan ng holdupper o nitong si Menard ang wallet niya kila Lilet, naisipan ni Lilet na kontakin ang numero na nakita nila sa wallet mismo ng lalaki. At dito nakausap niya ang girlfriend ni Menard at handa itong makipagkita kay Lilet kasama ang boyfriend niya. Nang hingi si Lilet ng tulong kay Kurt, sa wakas, mauhuli na daw nila Lilet ang nang hold up sa kanila. Samantala,
Takot na takot si Sabrina kay Attorney Alon nang mahuli siya nitong kumprontahin. May balak daw si Sabrina na ilaglag siya kay Eira, kaya sinaktan siya ulit ni Attorney Alon. Pilit namang tinatanggi ni Sabrina ang paratang sa kanya ni Attorney Alon. Kahit anong mangyari, hindi raw magagawa ni Sabrina na pagtaksilan si Attorney Alon at ilaglag kay Eira. Sa tindi ng galit ni Attorney Alon kay Sabrina, sinakal niya si Sabrina at pinagbantaan na kahit anong mangyari, wala siyang dapat pagsabihan ng mga sikreto nila, lalong-lalo na kay Eira. At kung sakali man na ilaglag siya ni Sabrina, si Sabrina na ang isusunod niyang patatahimikin. Halos maubo-ubo na si Sabrina sa sakal na ginawa sa kanya ni Attorney Alon. Wala siyang magawa kundi ang titigan na lang si Attorney Alon. Napag-isip-isip ni Sabrina, paano siya makakalaya sa sitwasyon niya ngayon kay Attorney Alon. Kaya naman tama lang ang ginagawa ni Sabrina na mag-ipon na ng mga ebidensya laban kay Attorney Alon dahil ramdam niya na ginagamit lang din siya ni Attorney Alon para sa sarili niyang kapakanan. Samantala, nang makipagkita si Lilet kay Menard at sa girlfriend nito, gulat na gulat si Menard sa pagdating ni Lilet. Nagtangka si Menard na pumuslit kay Lilet, ngunit na-corner siya ng mga pulis kasama na si Kurt. Sinubukan ni Menard na magpalusot sa mga pulis at kay Lilet, ngunit hindi nagpatinag si Lilet. Siguradong sigurado raw siya na si Menard ang isa sa mga humold up sa kanila, kaya pinadala niya ito agad sa presinto. Nakarating na rin kay Trixie ang balita na nahuli na si Menard ng mga pulis, kaya hinanap niya agad si Attorney Alon kay Eira. Sakto at narinig ni Attorney Alon ang sinabi ni Trixie na nahuli na ang holdupper. Kinabahan si Attorney Alon at agad na kinontak ang iba pa niyang mga kasabwat. Habang kausap ni Attorney Alon sa cellphone ang kasabwat niya, natsyempohan siya ni Eira na tumataas na ang boses sa kausap niya, kaya laking pagdududa nito para kay Eira. Habang nasa presinto naman, pinilit nila na kumanta si Menard at ituro kung sino ang nag-utos sa kanya. Kabadong-kabado si Patricia sa labas ng presinto dahil natatakot siya na baka mahuli na ang lahat at ikanta silang dalawa ni Attorney Alon. Kaya habang nililitis at pinapakanta si Menard sa loob ng presinto, nakaabang sila sa labas. Baka sakali na malaman nila kung ituturo rin ba sila ni Menard. Habang pinapakanta si Menard, napilitan si Menard na ituro kung sino ang mastermind at nag-utos sa kanya sa pang-hold up. Kaya naman lahat ng tao sa presinto, kabilang sila Ramir, Trixie, Kurt at Lilet ay nagulat dahil nadulas si Menard na may nag-utos lang sa kanya na gawin ang pekeng holdapan. Masabi na kaya ni Menard ang pangalan ni Attorney Alon sa harap ng mga pulis? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.